Hello, Sagittarius. Ito yung reading mo for April 24 to 30. Pero Sagittarius, kahit lumipas yung mga petsa na yon, valid pa rin naman tong reading ko kasi lahat naman po ng readings ko dito ay timeless. So, alamin natin sa reading na ito, ano yung mga ganap, ano yung mga dapat mong malaman tong week na to or sa mga susunod na araw. Kung bago ka dito, Sagittarius, don't forget to subscribe, like, follow. Kung matagal ka na, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Regarding private readings, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. General reading lang ito, hindi po lahat tutugma sa lahat ng nanonood dito. At sa mga love reading, pwedeng energy mo, energy ni person, yung nasasagap. No opportunities, wow, the hare and oak. Purification, the trout and lily of the valley, LOTV. Meron ako dating perfume. Hindi ko dati gusto yung lily of the valley, pero eventually nagustuhan ko rin. So, sino dito yung mga familiar sa scent ng lily of the valley? Yan. Bobcat and blackthorn, patience. Tsaka meron kang badger and ginkgo, healing wounds. Kangaroo, cobweb, woman, or kahit anong gender, sige, hindi ko na lang, ano yan, gawin na lang nating neutral yung gender nito. Para sa lahat. Vine. Kuha rin tayo ng cards para sa iyong love reading, maiksing love reading. Cheating, aray ko po. Cheating. Nako, may snake. Finances. Marriage. Addiction. Daming nakakakuha ng card ng addiction lately. Okay, start na tayo from Oracle cards. You have the hare and the oak, no opportunity. So, ayan naman. Kitang-kita naman sa nakasulat dito, Sagittarius, na may paparating na opportunities para sa'yo. Mapa-business man yan, mapatrabaho, or kahit na hindi sa business and trabaho. Basta mabibigyan ka ng opportunity dito eh. Diba, meron kang gustong gawin. Kahit naman hindi related sa pera, sa trabaho, sa negosyo. Sabihin lang, may chance, may opportunity ka, no? Na bago. Purification. This is detoxification. May mga negative energies sa paligid mo. So, kailangan mo mag-detox. Or pwedeng yung sa health. Pwedeng sa emotion, sa mga iniisip. Or yung mga negative people around you. Maraming pwedeng toxic sa paligid mo or negative. So, you need to, isa dyan yung pagsiset ng boundaries, no? Or minsan, yung mga negative mismo nasa atin eh. Aminin natin, di ba, Sagittarius? Wala namang perfecto.
Minsan dumarating yung point na nag-iisip tayo ng negative, no? Basta anything na negative na kailangan mong i-get rid, kailangan mong mag-detox sa anumang pamamaraan yan, like meditation, or changing lifestyle, i-correct mo yung diet mo, or i-shift mo yung thoughts mo sa magagandang bagay or energies, no? Prayer, ganyan. Or yung simpleng makapagbakasyon ka, makakaroon ka ng self-care, me time, period ng pagme-meditate, time alone na magkakaroon ka ng katahimikan, no? Pwedeng pagdi-detox na rin yan, pagpipurify. Basta meron kang something na sinasala eh. No, kumbaga sa mga munggo, meron yung bulok, meron yung pwede pang kainin. Parang ganun, sinusort mo, sinasala mo. Kumbaga dumadaan ng filtration process, ganyan. E purification hanggang sa maging puro na, malinis na. Walang halong chemical, joke. Kanta yun. Ano pa? Patience. Siguro iba sa inyo, susubukin yung patience ninyo. Pwedeng tao to, pwedeng circumstances na kung saan ay kailangan mong magtimpi, or mas lalo mong maging mahinahon. Basta pag susubukin yung pasensya mo ano man to Kailangan ng matinding pasensya dito sa kakaharapin mo or gagawin mo, yun lang yung ibig sabihin nito. O kahit tao yung nakakaharap mo. Or minsan sa sarili natin, minsan wala rin tayong pasensya, no? Parang madaling uminit yung ulo natin pag hindi natin nakukuha agad yung gusto nating resulta sa ginagawa natin, o naiinip tayo kasi masyadong matagal yung progress, o masyado nating matagal ma-achieve, yan. So kailangan mo ng patience, no? Kung ano man tong dinidil mo. Healing wounds, yan. So aside from purification, kailangan mo rin ng healing. Period ng recovery. Sabi ko na nga, kung kinakailangan mo ng period ng maging matahimik, mag-solo muna para makapagmuni-muni ka, makapagpahinga isip mo, puso, kaluluwa. Diba? Gawin mo, or yung katawang lupa mo, minsan talaga kailangan yan O, pwedeng iba dito, andun kayo sa healing stage. Pwedeng masakit pa rin, sariwa pa rin yung sugat ninyo. Or physically, emotionally man yung pinag-uusapan natin dito. Pwedeng healing from trauma, healing from sickness, or healing from fatigue, na na overwork ka na burnout, no? Yan. Kailangan mo ng healing, self-care. Bigyan mo ng time sarili mo. Unsettled times, need to plan ahead, sabi ni Kangaroo. O ayan, narinig mo. May mga period ng walang kasiguraduhan or alanganin. So, kailangan ngayon pa lang, advanced, mag-prepare ka na, magplano ka na, no? Kung patungkol man yan sa financial or whatever, importante na yung handa tayo, malayo pa lang. Kumbaga, malayo pa lang yung tag-ulan, parang mga langgam, nag-iimpok na sila ng pagkain nila doon sa lungga nila. Parang ganun din. Parang ganun tong situation na to. Kumbaga, iba na yung handa. Protected from negative forces beyond your control. Sabihin natin, may mga mangyayari, hindi mo inaasahan. Hindi maiiwasan. Pero andyan yung protektado ka pa rin no? Guarded ka, protected ka, guided, hindi ka basta-basta mapapabayaan dito. Kumbaga, your angels, nandyan sila para sa'yo.
Dealing sa relationship with, kung sino man tong person na to, hindi ko nalalagyan ng gender. Para neutral tayo dito. Romantic connection man ito or hindi. Kadugo, friendship, no? Kung ano man. Vine. Something na gumagapang. Di ba ganun yung vine? Yung vine, naghahanap siya ng kakapitan niya usually, di ba? So pagka, ewan ko, walang matayong halaman, pero alam nila kung saan yung part na meron silang makakapitan eh. So ito, parang ganun. Could be a person. Pwedeng ikaw to, o it could be a person you're dealing with na naghahanap siya ng makakapitan niya to grow. Parang support system. So, pag alam mo yun, pwedeng ito yung mga tao na pwedeng umalalay sa'yo kung ikaw tong vine, no? Or, pwedeng ikaw yung sandigan nitong tao na to, or ikaw yung malalapitan niya, matatakbuhan niya, hindi ko alam. Pero meron ditong pagre-reach out, something na nag-grow or kumakalat. Sabi dito, kung meron kang kailangan, especially information, ikaw mismo yung magsi-seek out nun, hindi siya kusang lalapit sa'yo. Okay? Yun. Ikaw mangangalap dyan. So, pagdating sa yung love life, bigyan natin. Ito na nga yung cheating, broken trust. Pwedeng nangyayari or napipintong mangyari. Meron nang masisira na yung tiwala dito dahil cheater. Two-way to pwedeng energy mo to, energy ni person, bahala na kayo. Snake, hindi mapagkakatiwalaan talaga, May traitor, may temptation, merong trap. Diba? Yung snake nang di-deceiver, nang tatrap. Okay. Basta, this person, hindi siya yung inaakala mo. May tinatagong kalokohan or dark side. Or secret, hindi ko alam. Yung iba sa inyo dito, pwedeng may perang involved dito sa connection ninyo. Pwedeng ang issue may halong pera. Okay, I hope hindi user to or hindi ka tatakbuhan nitong tao na to sa pera or pwedeng gold digger energy, hindi ko alam no? Yung tipong iti-take advantage or gagamitin lang, peperahan lang. Scholar, ganun. Joke. Marriage. Ayan. So, pwede ba sa inyo dito, married na kayo? Or pwedeng asawa ninyo yung kadil nyo dito. Or yung person nyo, married din. Hindi ko alam. Kung sino yung single dito. Pwedeng merong single. Pwedeng may kasal na. Or pwedeng pareho kayong married. Or yung isa sa inyo, married. So, pwedeng illegal na connection. Kung kasal yung isa. Meron kayong obsession, unhealthy attachment dito sa tao na to. So, yun na nga, may pag-cheat. Kasi nga, merong kasal dito May mag-asawa. May cheater. May cheater sa marriage or may cheater dito sa connection na to. Kasal man kayo, hindi. Yung mga binanggit kong options kanina. O baka itong person na nakakadil mo, may addiction siya. Addict sa jowa, charot. or alam mo yun, naghahanap siya ng taong tititake advantage niya para masustentuhan siya, masuportahan yung mga bisyo niya. Kasi pwede may bisyo So, pagka ganun shady, hindi mo alam anong true intention. Okay? So, yan lang yung mga na-pick up ko sa love life.
Pwede may water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Pwedeng may Taurus. Malakas energy ng water. Or Libra. May Taurus, may Libra, may water signs. Okay. Ang sabi ng genie, Sagittarius, your wish is my command. Sa tingin ko, may kahilingan kang matutupad o ano man tong gusto mong mangyari, ma-receive, no? Sa tingin ko, makukumpleto to. Magiging happy ka, kontento ka, proud sa kung ano tong paparating sa'yo, ipagkakaloob sa'yo. Material, pwede rin namang hindi. Pwedeng happy ka lang sa overall na nangyayari sa buhay mo, na parang halos wala ka nang hihilingin, halos kumpleto na, halos perfecto. No? Ikaw ay kumpleto, fulfilled, contented, happy. Yung iba dito, merong mga nagpapalito sa inyo, maraming options, hindi ko alam. Ano ba to? Maraming opportunity, maraming iniisip na scenarios, ano yung mga possibility, pwedeng nagugulo, merong illusions, distractions, pwedeng sa love life, pwede rin namang hindi. Andyan yung may mga option, So, potential partner, ayan, magandang connection to, Two of Cups. O, pwedeng ito ay beginning ng pagkakagusto sa isa't isa, pagpasok sa romantic, connection, relationship, o pwede rin namang business partnership, na yung tipong lang, you're on the same page, nagkakaintindihan kayo, pareho kayo ng puso at isip nitong tao na to, compatible. So, kung sa business yan, magandang transaction yan, no? Sabihin, maganda yung pagsasama ninyo nitong kadil mo. Kayo, magkakasundo kayo. Yan, kakasundo kayo dun sa kung ano yung transaction ninyo dyan. May high priestess ka, nakatalikod. Meron ditong tao na ayaw niyang magsalita, ayaw makipag-deal, or ayaw harapin yung situation. Mas pinipili na lang manahimik. Oo. And hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong yun. Whether ikaw yan o yung person na nakaka-deal mo. Pwedeng malihim. Either yun. Negative side ng masyadong tumatahimik, or pundido na to sa pagiging tahimik. Pwedeng magsasalita na. Either dun sa binanggit ko. Kumbaga, pwedeng tapos na yung period ng pananahimik, ang tagal niya nang nagtitiis, ang tagal nang walang sinasabi. So, this time, mabibreak yung silence. Yan, pwedeng ganun. Or pwedeng mananatiling tahimik, pero nagdudusa siya inside, and hindi nakakatulong sa situation. Either, sa binanggit ko. Meron kay Empress, wow, period ng abundance. No, maraming blessings siguro yung paparating sa'yo. Meron ditong something na nag-uumapaw, very generous. Pwedeng motherhood or fertility ito para sa mga nagpaplano, magka-baby, nag-expect ng baby. Pwedeng baby on the way, pregnancy on the way. Merong something na magbubunga ng maganda. Harvest time, aanihin na. O naman itong mga aanihin dito. Ito rin ay period ng pagkikreate. Oo. So, very fertile ang iyong mind, very fertile ang kabuhayan, o kung ano man itong fertile na to. Tampan natin yung fortune telling cards natin, Lenormand cards. May pagta-travel, preferably by water, pero pwede rin namang hindi. Basta overseas, malayong lugar, tatawid ng dagat, o pwedeng iba sa sa barko kayo.
nagtatrabaho. Kung relationship LDR, pwedeng pag-abroad, pagmamigrate, baka OFW, something na may kinalaman sa pagta-travel or sasakyan. May pag-journey. O pwede ring pagbabago ito or movement. Sabihin natin, paglipat, sabi ko, pagmamigrate. Ilipat ka ng city or country or kung ano mang paglilipat. Expect mo may mga pagbabago. Snake. Ayan na. Dalawa yung cards ng snake dito. Sagittarius, so maging aware ka. May tutuklaw. May patibong, may temptation, may kalaban, may mga agaw. Lahat na ng negative attributes ng snake. Deception, cheating talaga, oh. Dalawang card ng cheating, deception. Hindi talaga ito mapagkakatiwalaan kung sino man yung ulupong na yan. Alam mo na yan. Pairamdaman mo or baka kakilala mo yung malapit sa'yo. O yung iba dito, may some kind of torture or pain. Parusa para sa iba. Para kayong pinaparusahan. Or pwedeng kayo yung pinaparusahan o pinaparusahan nyo to kung sino man tong tao na to. Or merong someone here na abusive or magkukos ng pain sa iyo. Kung trabaho to, grabe, mabigat. Mabigat. Matinding pagod, matinding trabaho, or physical activity. Kumbaga yung basag ka. Kumbaga nag-workout ka mga 1 week. Or maghapon, takbuhan yung mga ganun, something na related sa physical din. Siguro masakit mga kalamnan ninyo, napagod kayo, baka nag-general cleaning kayo, nagbuhat kayo na mabibigat, naglipat ng bahay, kasi may paglilipat eh. Siyempre pag naghahakot kayo, bugbugan yun. Siguro hindi lang isang araw, di ba? Paglilinis, pagpapak, pag-unload, no? Yan yung mga ganyan. So, ito yung mga na-pick up kong energies dito sa reading mo, Sagittarius. Don't forget to leave a like, comment, pa-follow na rin, subscribe, pa-share na rin itong ating reading. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.